daw wala 295 out. To Harere. Okay, Aranat, 295. Ready, sing. I'll tell the all that God is love, where the world has never known. The great compassion of His heart, where the world wide and alone. That the whole world knows. That the whole world knows. I will shout and sing of Christ my King, till the whole world knows. I'll tell of mercy's boundless tide, like the waters of the sea, that covers every sin of man, the salvation whole and free. Till the whole world knows, till the whole world knows. I will shout and sing of Christ my King, till the whole world knows. I'll tell of grace that keep the soul, of abiding peace within, of faith that overcomes the world, with its tumult and its sin. Till the whole world knows, till the whole world knows. I will shout and sing of Christ my King, till the whole world knows. Eternal glory is the goal that awaits the sons of light. Eternal darkness black as death for the children of the night. Till the whole world knows, till the whole world knows. I will shout and sing of Christ my King, till the whole world knows. Amen. Thank you. Palipong ko. Okay, thank you, Gida, Brad Joel, no? Mayong aga sa liwat, no? It is a good thing to be in the house of the Lord sa siningaga. Dalayawon gid ang Ginoo nga first day of the week, ari ang tagsa-tagsa, mga kanakan sa Dios, mga bisita. So this time, no, hindi kita magadugay, magaproceed kita sa pag-recognize ang aton mga pipila ka mga nangin bisita subong adlaw. So pangabay ko lang, no, pag nalawag ang imong pangalan, hindi ka lang magkahuya. Pangabay ka lang namon sa pagtindog agud nga ma-recognize ikaw sang tagsa-tagsa. So una naton nga bisita si Mr. L. John Paklibar from Lemery. Amen, salamat gid. O bisita sang group 2. Okay, salamat. Ikaduha from Alibayog Sara si Miss Emily Bonilla. Emily Bonilla. So sa likod. Okay, salamat gid. 21 bisita sang group 2 man sa gihapon. And then another one, si Miss Shane Jamin Valde. Shamaine Valde. Amen. 13 years old from Lemery, bisita sang group 2. And then next one, si Mr. Ronnie Paglinawan. Ronnie Paglinawan. Okay, ito siya sa likod, bisita gyapon sang group 2. And then from Sara, once again, Sandro Paglinawan. Ito siya sa likod, bisita sa gyapon sang group 2. Next one, from Alibayog Sara, si Chona May Paglinawan. Ito man gyapon sa likod, bisita sang group 2. Okay, siguro mga mag-ululuto din eh. Chona May Paglinawan. And then, si Miss Regeline Salcedo from Sara. Okay, ito sa likod man sa gyapon, bisita sang group 2. Regeline Salcedo. Okay, next one, bisita sang group 2 man sa gyapon. Si Mrs. Asuncion Agudo. Okay, ari siya. From Bulacan. Tagalog? Okay, mother ni Brother Von. So, Tagalog ni, bahala na ni karon naton nga manugwali. Salamat gid sa imong presensya. And then, last one, si Mrs. Arlene Basa. Ari sa gali. Bisita sang group 3. Okay, that's it, no? So, may mga ara pa dira nga wala kayo na makuhaan sa pangalan.
No, base bla na lipatan, wala makuha mo pangalan, nga mas ma-recognize ikaw namon sa bungaga. Miyara pa? Why na? Okay, so kung why na, pangabay ko tanan liwat sa pagtindog, pagkakantaw naton nga welcome song, kag i-welcome naton ang tagsa-tagsa, no? SSS, sing, smile, and shake hands. Okay, no? All together now, ready, sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's word and Christ the living word. HWBBC welcomes you today. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay. Amen. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome, there's a welcome, there's a Christian here. Amen. Okay, salamat gid. Sige, pwede ka muna kabalik sa pagpungko. No, salamat gid sa mga nagapaningwa nga makadala sa bisita, no. Always gina-remind sa atong nga pastor, no. Tingwaan tagid nga tagsa-tagsa sa atong makadala gid sa nga bisita. Kaya amo ang pinaka main thing sa nga atong nga simbahan is maka pangdaog sang kalag kag madala sa simbahan. Okay, this time proceed kita sa atong nga mga birthday celebrants sa sininga semana from May 24 to 30. Okay, una gid sa aton nga lista si Regine May Teodosio, bata ni Pastor Ramonit sa 25. So ato sila subong sa Mambusaw, no? Pagpray nato ng buluhaton dito. And then another one, si Ma'am Resty Gamis. Umalis si Ma'am Resty sa Sara, no? No? Hindi. Lain niya? Brad Resty. Muna gusto kay kakalipat kita sa mga apelido. Brad Resty kali, si Brad Resty. Okay, Ma'am Resty lang magiging. Sorry kid. So Brad Resty, no? Ari di si Ma'am Clarny, si Brad Resty way ka pa uli kay di mo na ang may conflict gid. Pero si Ma'am Clarny ari diri, no? Sa 29. And then another one si Adelina Lagini sa 29 man. And then sa 30 si Ayan Apilarta, no? Sa 30. So pagpray naton si Toto Ayan, no, kay pagkabalo ko doon nag-eskwela to sa Bible School sa Katipunan. So pagpray naton ang kaligunan sa Dios even sa mga Bible students, no, pagpray naton. And then why na? So sa among mga bisita basi mi ari diri sa inyong subong nga semana, nasulod ang imong birthday. Di ka lang magkauya kay libre ang kanta. Di ka lang magkauya. Why? Wala din sa may birthday? Why, ati, ma-proceed kita sa wedding anniversary. Okay, si Brad Resty kag si Ma'am Clarny. Okay, sa 26. No, sa Martes ina ang adlaw. Okay, okay, ari si Brad Joel kag si Sir Manny. Sa 28, okay, sa Webes. Ay, hindi, sa 28 niyo, Brad niya. Sa 27 ka mo? Okay, sa 27, kag si Mr. Joshua and Mrs. Realin Morato. Okay, so salamat, kid. Okay, si Ma'am, birthday. 28 birthday, okay. Sa ka-birthday, kag duwa ka wedding anniversary nga ari diri subong kag si Ma'am Clarny kag si Brad Resty. Okay, why na ka mo, may ari diri nga ba si may birthday na uya ka lang? Okay, wala. Di paano tani karon ang kantahon ng wedding anniversary man? Okay, sige na lang. Pangabay ko liwat na sa pagtindog. Kantahon nato ng birthday song. Kaupod man sa mga nag-celebrate sa wedding anniversary. Okay, ready, sing! Amen!
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, let us pray. Gamahanan kagalabing balaan nga Dios sa liwat Lord, dalayawon ikaw sa sining nga tinion. Kaupod Lord sang imo mga kaanakan nga magahiwat sang ila kaadlawan Lord sa subong nga semana. Even Lord ang mga wedding anniversary. Lord salamat gid sang imo nga kaayo kag katutom sa ilang nga mga kabuhi nga padayon sila Lord naging pagpakamaayo sa imo nga buluhaton. Kag padayon kami Lord naga-praise ang ipapagid nga pag-sustain sa ila. Paglig-on sa ilang nga sa diin Lord ang desire sang ilang nga tagipusoon Ginoong Dios is sila mangin pagpakamaayo kag mangin dako pagid Lord nga bulig sa buluhaton mo kag kabay amay makita sa ilang mga kabuhi ang kabuhi Ginoong Dios nga may commitment sa pagpangalagad. I-bless mo palihog Lord ang ilang pang-adlaw-adlaw man Lord nga pagkabuhi nga sa diin Lord mangin sentro man ang imo nga presensya Ginoong Dios sa ilang mga kabuhi Ginoong Dios, even Lord ang mga celebrants sa nga ilang kaadlawan, kabay Ginoong Dios i-cherish ginaan nila gudong tagsa kaadlaw nga ikaw ang yara Lord nagatipig sa tagsa ka mga kabuhi. I-bless palihog Lord ang tagsa-tagsa kag initan na namay ginapasalamatan namon, ginabalik ang tayong pagimaya pagdayaw sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so salamat gid. Happy birthday once again and happy wedding anniversary. Okay, so game, proceed kita sa aton mga pipila ka mga announcement. So una gid kaglabaw sa tanan padayon ta gid i-pray ang kondisyon karon ni Pastor Ricky. No, kay ang iya gid nga kun subong isolated siya, hindi siya pwede makipag kun pa sa kadamaan kay may possible pa nga makahawa. So amo na ang kabuhi sang isa ka pastor. Ang burden bla, no? Damo sa aton diri nag-agi sang sulalob, pero sa iya tanan nagtupa ang grabe nga simptoma. Kay even ang pinakadapa-dapa ni pastor may sulalob, amo nang hindi siya kapagusto sang iyang hulag. So muna pagpregid naton nga i-sustain siya sang Ginoo, provision sa mga pagkinahanglan kag mo nga as much as possible no subong nga semana maka-recover si pastor sa iyang kondisyon. Kaupod kay mamaha kag sa mga kabataan kay Nanay Amalia man, no kay ti mga senior citizens naton amo na proud man nga possible madutlan sang sinanga kwan. So pagpregid naton si Pastor Ricky sa gihapon. Kag muna ang leadership niya, heavenly wisdom, kag sa mga muna sa tagsa-tagsa sa aton tingwaan ta nga mangin blessing kag maka alalay sa aton nga pastor no, hindi kita mangin burden kundi mangin blessing kita sa iya panimalay kag sa buluhaton sang Dios nga ginsalig sa iya no kay muna ang pastor ta tao man ni siya, hindi ni siya siling all the time good ang kondisyon niya. Physically, mentally, emotionally, and spiritually man. So pag-pray tagid ang tagsa-tagsa kag buligan tang aton nga pastor. So muna no, this time may mga gin-assign si pastor nga manugwali sa aga kag sa gahapon ipag-pray ta ang heavenly wisdom, ang pulong sang Dios, and even lang aton man nga attendance no. Pag-pray tagid tagsa ka Domingo and even tagsa ka Miyerkules kag Sabado pag-pray tang attendance naton nga mag-grow gid numerically. Kag sa aga kag sa hapon nga pinimbahon no tinguan ta nga aga kag hapon ara kang tagsa-tagsa. No ipagpray tagid nga ang desire sang Ginoo, ang desire sang aton nga pastor is amo na ang attendance gid naton nga hindi man masablagan sing kapin pagid subong sobra man ang kainit sang panahon. No pero pasalamat kita kay bisan pa paano kada kaagahon nagaulan-ulan ha. So pasalamat kita sa Ginoo no, sang iyaman nga sustaining grace sa tagsa-tagsa kiti hindi hamak ang init subong no hindi ka kapagusto lagaw saga or makagwa gid kay sa sobrang kainiton sang panahon. So muna pagpray ta ang good health sang tagsa-tagsa, senior citizen staff, Pastor Fernandez kay Ma'am Norma. Kag amo na no sang kahapon man, so salamat man sa Ginoo sa pagtipig sang Dios sa paghimos sang lawas ni Brad Honey.
So muna answered prayers na ina sa ang Ginoo. Kaga muna pada naman ang pagpray ang kaligunan man sa panimalay ni Ma'am Ever kaupod sa kanday mamit si Ma'am Clarny kag sa tagsa-tagsa niya ka mga relatives pagpray naton. Kaga muna ang mga nahimo dito nga pag walis ang pulong sang Ginoo sa namatyan. Salamat gid sa mga manugwali nga gingamit mang sang Ginoo. Kaga muna no kay kahapon mayo lang kay unang service gin una gito nga service sa may patsyo. Ano pa hindi masyado gin nga mainit. So muna no all things work together for good. So salamat sang Ginoo sa pagtipig man sa pagbiyahe namon diri kaupod sa Fortuner kag sa van kag sa tagsa-tagsa. So may mga nalipatan kong announcement. Sa groups may meeting karon why? Sa mga grupo wala. Group 2 may meeting after service. Ang group 4, okay, kantay si Raymart. Ang group 1, okay, ako lang kamo, aligmat lang kamo kay base mag-announce karon nga ang group 1 or group 3 magpa-meeting, kwanta lang kamo, pangama na lang ang mga daan. Pag-pray naton, ang upcoming naton nga mga activities, ang Silver Pastoral Anniversary, Pastor Ricky, ang aton nga Church Anniversary, ang Mother Sunday, sa last Sunday na ini. Ang even ang sa Father Sunday man, ang preparations, ang mga commitments, provision gid sang Ginoo financially no, pagpray ta nga by the grace of God mahimun-an ang aton nga mga pagkinahanglan kag amo na maka-set kita sang aton nga mga commitments man sa pag agud matigayon ang ining mga buluhaton. Speaking engagement ni Pastor, no, salamat sa mga youth camps nga natigayon, atong mga young people nga forward, no, kabay wala to kabay ang nagdala sa imo to ang balaan nga espiritu hindi kaingod mo. No, kay kun ang kaingod mo to nagdala sa imo, pwede na isa lang na kasimana. No, pagpreta ang mga nag-commit ang ilang stand sa ilang desisyon, kaga mo na pagpreta tag sa kayang people nga magtubo gid spiritually. No, kay yang people dapat nyo gid matandaan nga muna nga lipot ang kabuhi. Kay na-notice namon sa pila ka mga namatyan na agyan namon commonly na subong mga pamatanon. No, by the age of 23 ti linghod pa na. Ti kung hindi mo maplastar ang kabuhi mo sa pulong sang Ginoo, possible base sa 20 ka lang kutob. Muna nga i-realize nyo gid nga ang pagkamabatanon importante katama. Muna nga ang pag-attend nyo dito sa youth camp, hindi siya na sayang kay nga amay nagsakripisyo, no, para sa registrations nyo. May mga naghatag kay ti ang value sang kabuhi sang isa ka pamatanon nga ginhatagan sang importansya. So pag-pray ta mga young people, ang mga Bible students, pag-pray ta mga full-time workers, kagang muna ang provision man sa aton nga mga full-time workers pag ligon man sang Ginoo. No, and the rest nga mga prayer request kagabi, tagsa ka Miyerkules pag-pray naton. Aton nga midweek evangelistic meeting. Ipag-pray gid naton all the time no ang mga bisita man kag ang mga manugwali nga ginagamit sa tagsa ka Miyerkules. Okay, why na? Why na ko may nalipatan? Why na? Okay, kung why na ko sang may nalipatan, kanta kita liwat, pangabay ko sa pagtindog, and afterwards magkari ang choir, and then ang aton nga special number 118, Victory in Jesus. #118, Victory in Jesus. Okay, on the first stanza now, ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory on the chorus. Amen. Louder. Amen. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen.
of his cleansing power revealing how he made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I heard, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Amen. He sought me and bought me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and all my love is to him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Amen. Palihog ko, matitapuan.
Sound check. Sound check. I could tell of this story where thousands were fed when you lived at the sea, when you raised up the dead. I could sing of the others like the blind made to see. Oh, but I'd rather tell you what happened to me. I'm saved to the uttermost. I know that I am washed in the blood of the precious Lamb. Through the Father, through the Son, through the Holy Ghost, I'm saved to the uttermost. You must be forgiven to make heaven your home. The good life you're living won't do it alone. So trust in the Savior, He'll save you today. And with blessed assurance, you too can stand. I'm saved to the uttermost. I know that I am washed in the blood of the precious Lamb. Through the Father, through the Son, through the Holy Ghost, I'm saved to the uttermost. Glory, I'm saved. Glory, I'm saved. My sins are all pardoned. My guilt is all gone. Glory, I'm saved. Glory, I'm saved. I'm saved through the Father, saved through the Son, saved through the Holy Ghost. I'm saved to the uttermost. Amen. So salamat gid sa atong abahanon. We are saved to the uttermost. Okay, this time bago kita mamati sa pagpulong sang Ginoo, pangabay ko aton mga ushers sa pagkuha sa aton nga special offering. No? Giving is part of worshiping the Lord. No, hindi makumpleto ang pagsimbata kung wala sing paghatag.
Okay, pangabay ko si Brad Jory sa aton sa pag-pray. Magaprita, si mo balaan, kang natunamon nga may Lord, salamat gid. Sining dako Lord nga pribiliyo, nga makahatag kami. Ay no Lord, pribiliyo lang gid, nga makahatag kami, kay kung parte lang sa paghatag, hindi ka namon kino Lord malabawan. Ikaw Lord, magpakamayo sa maghatag, sa magabalik sa imo mga bahin, magpanubalik sa mga madamo nga blessing, sa tagsa ka mga prangitan-an, ano man nga trabaho ginong Dios ka maghatag pusog. Salig namon si Lord ng tanan, dalayawon ka sa kay ototo mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm giving, okay, let's sing. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Hatag, hatag, hatag na malipayon. Hatag, hatag nga malipayon. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Amen. Gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. Hatag, hatag, hatag nga may gugma. Hatag, hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Giving, man. Giving, gladly day by day. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Amen. Okay, so salamat no. Thank you for giving to the Lord. Okay no, bago kita ang baguhan tanan, pinaka-importante gid sa aton nga pagtililipon no, pagpamati sang pulong sang Ginoo. So i-prepare ta gid aton tagsaka tagipusoon. Panguna-una no nga mangin bukas gid sa pagpamati sang pulong sang Ginoo. So kung mahimo, i-turn off or i-mute ang inyong mga cellphones no sa mga young people especially. Kung mapunggan mong ilihion mo pungge. No ma-consider tang may mga ginabatsag sa kalawasan kay kun amo na ang opisyon sa pagsimba, daogon pa kamo sang mga senior citizens naton dire no nga hasta matapos ang pagwali wala gahalin sa pulungkuan. So ipagpray mo na nga concentrate gid sang maayo. Kaga mo na pasalamatan tang Ginoo sa mga manugwali nga gina-assign sa pastor no. So muna i-prepare ta gid ang atong tagipusoon panguna-una kaga this preaching is rated SPG no. Strict dong patnubay at gabay ng Dios ang kailangan. So pangabay kong aton manugwali this time. Way ko kabalo kung sino gina-assign. Pangabay aton manugwali. Check, sound. Good morning po sa lahat. So, nagpapasalamat ako kay Brother Bon kasi bago ko umakyat dito, tinanong ko siya kung nakakaintindi ba ang kanyang nanay ng lingwahe natin. Salamat sa Diyos, nakakaintindi. So, proceed kita sa aton kaugalingon nga lingwahe, sining nga aga. Okay, no, good morning sa tanan. Salamat sa Diyos sa sining nga tinion nga makatuon kita sang iya nga mga pulong. So, pasensya ka mo kung daw new look ako subong. Kay hindi tagid manigar gaburon kaya mata naton. So, iban niya for fashion, ako niya for necessity na.
So, hindi na kita magdugay. Salamat sa aton nga pastor sa pagtugyan nga makawali subong sang pulong sa aton nga Ginoo. And salamat sa oportunidad nga magamit sa aton nga Ginoo. So this time hindi na kita magpadugay pa, magabukas kita sa aton nga mga Biblia in the book of 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, and then let's begin reading from verse number 1 down to verse number 8. So sa mga kauturan naton dira nga wala sang Bible, paki-share palihog, and as much as possible nami no tanan makabasa, makakita sang pulong sang aton nga Ginoo this morning. Okay? So 2 Timothy chapter 4 and then verse number 1. Magabasa kita sang bulos-bulos para may participation ng tanan. Okay? So verse number 1, the Bible says, I charge thee. Have you seen that? Kita nyo? Okay. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ. Okay, now, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom? Verse number 2, please. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ears. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Let us pray. Loving God and Heavenly Father, thank you Ginong Dios sa katuto mo. Thank you Ginong Dios sa mga pulong mo nga amon natun-an bisan palagad sa Sunday School, sa divided session Ginoo. Kag bisan palagad sa sining nga aga sa ginbasa namon nga mga passages sang imo nga balaan nga kasulatan. We're praying Lord nga ikaw ang mag-bless sini, save the unsaved this morning, and strengthen your people as we listen to the preaching of thy word. Ginoo, nagaayo kami sang imo nga pagsakdag sa amon. Ang amon, Lord God, nga pastor, padayon mo Ginong Dios nga ayuhon. And Lord God, makarecover ang iyang physical nga lawas. And Ginong Dios, padayon gid nga magamit sa pag-nurture Ginong Dios sa amon sang imo nga mga pulong. And right now, Lord God, kami diri nga ari makatipon, buligi kami Ginong Dios nga i-treasure Ginoo ang opportunity nga mangin kabahin, mangin kaupod pa o Diyos sa pagtililipon. And Lord God, ikalipay namon ini, mangin object ni Ginong Diyos sang amon nga pag-exist, ang pagtipon Ginoo, kag maghatag sang pagpadungog Ginoo sa imo bilang simbahan, kag bilang mga kaanakan mo Ginoo. Right now, Lord, din man kami nagkulang, kag nakasala, we are asking Ginoo nga tinluan mo ang amon nga mga tagipusoon, buligi kami nga mangin attentive sa pagpamati sang iyong mga pulong, gay kami sang kusog sa pag-aplikar sini, kag makita namon Lord God ang katahom sang Kristohanon nga pagkabuhi. Right now Lord, ginasalig namon sa imong tanan, ginapasalamatan ka, ginadayaw ikaw. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you may now be seated. Madamo gid nga salamat. So sa sini nga aga, pagatun-an naton diri ang sulat ni Apostol Pablo sa kay Timothy, nga kung sa diin nangin anak niya ini hindi sa unod, kundi nangin anak niya ini according sa pagtuo. So bali diri makita naton nga si Pablo, ginatry niya nga instructionan si Timothy, ginatry niya nga ibilin ang isa ka importante nga sugo kay yang Timothy bilang isa ka linghod pa nga alagad sang Dios. So we need to understand nga, sang kita nakadangat sa kaluwasan, ginkabig kita sang Dios, kag gusto sang Ginoo nga mangin alagad niya kita. Amo na nga kung tuod kaya nga luwas, dapat aminon mo, dapat nga kabigon mo sa kaugalingon mo nga alagad kaya sang Dios. Ang Ginoo may gusto ipahimo sa kabuhi mo. Kay wala naguntat ang plano sang Dios sa kaluwasan nga naangkon mo. Kundi dapat mag-proceed sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. Kag diri kun aton basahon ang Biblia, ang aton diri nga text sa sini nga aga, hambal diri sang Biblia, I charge thee therefore before God. Makita naton diri nga si Pablo,
bilang isa ka madugay na nga alagad sang Dios, may instruction siya, may sugo siya sa kay Timothy nga dapat niya padayunon ang ini nga trabaho. Hambal diri sang Biblia, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Anong sugo diri sang alagad sang Dios kay Timothy? That he needs to preach the word. Verse number 2, ang hambal diri sang Biblia, ang charge diri nga itudlo ni Timothy ang kamatuoran. Hambal diri, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. But siguro ang sugo diri kay Timothy nga padayunon niya, iwali niya ang pulong sang aton nga Ginoo. Sa tanan nga panag-on, basta makaya lang, basta may oportunidad, he needs to preach the word. Amo na nga sa aton nga nagapamati isang pulong sang Dios, pasalamatan naton nga may pagwali pa. Pasalamatan naton nga may pagtudlo sang pulong sang Ginoo nga nagakatabo sa sininga lugar. Kag kung ang imo nga panimalay, nagakalabutan sang pulong sang Dios, may Bible study dira, kabalo ka bulahan ka, kung ikumpara sa iban nga tawo. Kaya madamo nga mga panimalay, hindi welcome ang pagwali. Pero sa imo nga panimalay, nangin venue mismo sang Bible study, nangin lugar mismo nga kung sa diin, dira ginawali ang pulong sang Dios. Kag sa sininga aga, may oportunidad ka, may kusog ka, nga magkari sa sininga pagtililipon para magpamati isang pulong sang Dios. Hindi ka na balamangin malipayon? May mga tao as of now, they desire to hear the word of God, but they could not. Hindi na nila mabatian ang pulong sang Ginoo. Kaya nga, pipila sa ila, baldado na. Pipila sa ila, bungol na. Pipila sa ila, at subong hindi manami ang sitwasyon. Ang iban gahimas rehas na. Ang iban ara sa hospital. Pero kita diri may kahilwayan kita nga magpamati isang pulong sang Dios. Hambal diri ni Pablo kay Timothy, may charge diri nga iwali niya ang pulong sang aton nga Ginoo. Now, hambal diri sang Biblia, preach the word, and then ginhambal diri nga may reprove. Kabalo kamo ang tinaga diri nga reprove, ang buot sing ganon sini is to convince the people. Kaya ang isa sa pinakatinaga, sang tinaga nga reprove, is to convince the people. To convince. Kabalo ka mo may mga tao iya nga kinahanglanon mo nga kumbinsiyon sila sa pulong sang Ginoo. May mga ara nga hindi sila kumbinsido that the Bible is the Word of God. But as God's people, as God's preachers, we need to preach the Word regardless magtuo man sila kung hindi. Kaya ang pinaka-importante diri ginhimo naton ang aton nga obligasyon nga iwali ang pulong sang Dios. And thank God nga may mga nakumbinsi na. Kag isa ka sa sininga aga Kay hindi ka man magiging present, kag mangin mapinadayunon sa pagkari sa sininga pagtililipon if you are not convinced with the Word of God. Amo na nga sa ato no, nga mga nakabati na sang pulong sang Dios, ginhikot sang Ginoo, ang aton nga hunahuna, we are convinced that the Bible is the Word of God and no doubt about it. Why tayo pang duwa-duwa nga inigali pulong sang Ginoo? Amo na nga kung kisa may mga tao nga hindi tama ang ilang nga pagtrato sa pulong sang Dios because they are not convinced sa kamatuoran nga ini. So ambal diri sang Biblia, preach the word, may tinaga diri nga reprove. And then ang tinaga diri nga rebuke. Amo niya ang pag-correct. Amo niya ang pagsabdong. Kaya ang Bible, ang pagtudlo sini, dapat kumbinsyihon mo gidani ang tao And then dira ka palang maka-rebuke. Kaya hindi mo na pwede i-rebuke siya sang pulong sang Ginoo kung hindi siya kumbinsido nga pulong ni sang Dios. That's the reason why sa pagwali sang pulong sang Ginoo, dapat ang gapamati kumbinsido nga ini pulong sang Ginoo. Amo na every time nga mag-present ang aton pastor sang mga prinsipyo nga dapat naton ikabuhi, mabudlay man na, mabugat man na, kontra man sa aton nga pagginawi, but still we are trying to apply it nga aman kumbinsido kita. That's the reason why nga mabaton naton ang mga matindi nga pagsabdong, hindi kita nagiging balat sibuyas kung sabdungon kita sang pulong sang Ginoo, bangod kumbinsido kita.
100% with all our hearts, we believe that the Bible is the Word of God. Amo na nga madala naton kung sawayon kita. Madala naton kung sabdungon kita. Ilabi na gid ko ang ginasabdong sa aton, ining kabuhi naton nga ginpalangga na. Kabuhi naton nga para sa aton amo na ng sistema. And then one of a sudden, makasimba ka sa sininga simbahan nga hindi lang gali pagpalangga ang ginawali, kundi may araman nga pagsabdong, pagsaway, pagtadlong sa batasan sang tawo. So amo na nga hambal diri sang Biblia, preach the word, reprove, rebuke, and then exhort. Another word for challenge. Amo na nga ang mga tao nga tuod nga nagapamati sang pulong sang Ginoo, hindi pwede nga maghalin sa sininga pagtililipon nga wala na exhort sang pulong sang Dios. Amo na sa aton may mga kaluyahon, may mga bagay nga dapat naton i-overcome sa aton nga kabuhi, nga nagakabudlayan kita, but we thank God for the challenge nga kung sa diin, mabuligan kita nga paamat-amat ma-overcome ang hindi tama sa kabuhi naton. May mga kahinaan kita, may mga bagay kita nga dapat i-overcome, pero salamat nga may challenge from the Word of God. Nga daw hindi ka na, gapangluya ka na, daw hindi ka na magpadayon sa pagsimba, but since nga nabatian mo ang pagpanghangkat sa pulong sang aton nga Ginoo, na-exhort ka, that's the reason why by next week, ari ka naman. Naagyan mo na nga ginpunggan ka sa imo nga panimalay nga magpadayon simba, pero nga ari ka man gyapon. Ligad nga si mana ginpunggan ka na. Ligad nga adlaw daw wala ka lang gana. But since nga natandaan mo, nag-ukot sa tagipusoon kagunahuna mo ang pulong sang Dios, right now, bisan daway ka gana, naghihimos ka. And then subong na-remind ka naman that by next week dapat ari ka. Dapat gapamati ka sang pulong sang aton nga Ginoo. So diri sa kay Pablo, my charge for the truth. Ginsugo niya si Timothy nga iwali ang kamatuoran. Kay kabalo kamo ang problema diri nga gina-antisipar ni Pablo ari. Sa verse number 3 ang hambal sang Biblia, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Hambal diri ni Apostle Paul sa kay Timothy, magaabot ang tinion nga ang tawo hindi niya na kaya batason ang pagpamati isang tama nga pagtudlo. That's the reason ay hambal niya diri, for the time will come. Before that time, walihin na sila nga daad. Antes pa lang magdesisyon ang tawo nga hindi na siya luyag magpamati isang kamatuoran, samtang nagapungko siya, samtang nagasimba pa siya, you need to rebuke him, you need to reprove him, and exhort him by the word of God. Kay samtang ara pa, matudluan mo pa na. But kung umabot ang tinion nga hambal diri sang Biblia, hindi na siya mamati isang sina nga pagtudlo, that will be the time nga wala na sang tsansa pa nga magbago ang tawo. Kung ang tawo, he will not endure sound doctrine, wala na sang pagbago nga mahanabo sa kabuhi niya. Mapatay na lang siya kung ano ang kabuhi niya before siya nakabati isang pulong sang Dios. So diri makita natin hambal sang Biblia, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Buot sing ganon, kung hindi niya magustuhan ang masakit pero tama nga pagtudlo, later on, mangita siya sang iya kaugalingon nga manunudlo, nga daw ginaitik-itik lang ang iya nga igdulungog, ginapinakadlaw lang siya, and by the way, preaching is not entertainment. Amo na nga hindi ka magkadto sa sining simbahan nga ini, kag magpangita ka nga i-entertain ka. Kaya ang mga ari diri, hindi niya mga artista. Hindi niya mga komedyante lang, nga pwede mapakadlo ka mo for a while, pero hindi na di entertainment ang ini nga pulpito. Amo na nga hindi kita mag-expectar, nga pirmi lang kita pakadlawon. Kaya ang kabuhi naton hindi lang na para sa lipay-lipay nga kasubong sina. So hambal diri sang Biblia, okay no? But after their own lust, but singa mangita sila sang manunudlo nga i-cater ang ila kailigbon. Mga manunudlo nga okay na lang ang inom, okay na lang ang panigarilyo, okay na lang ang bisyo, bisan ginakapital mo lawas mo, kag ang poturo mo. So hindi ka na nila sawayon.
amo na nga mangin aware ka, mag-andam ka sa mga simbahan, mga pagtililipon nga wala ginasabdong ang sala mo. Kaya ang hambal sang Biblia, ang tao gusto amo na nga bisyuhan na siya, ginadayaw pa. Iningga katumba-tumba na bangod sa kahulugbon, hindi na mapusla ng kabuhi niya, wasak ng pamilya niya, gusto niya dayawon pa siya. Kanami sa imo, Brad, no? Bulagay ka mo isang asawa mo. Di ba lang may mga amo na nga ginadayaw pa, nanamian sila, bisan hindi natama ang kabuhi nila. So, ang diri sang Biblia, mangita sila sang manunudlo nga katulad sina. Nga ang ila nga mabatian, according sa ilaman nga kagustuhan. Ginatry nila nga magpili isang manunudlo nga ang igatudlo base lang sa ila kaugalingon nga kagustuhan. So amo na diri sa sininga simbahan, hindi niya about kung ano ang gusto naton, kundi kung ano ang gusto sang Dios para sa kabuhi naton. So we need to preach what the people need, not what the people want. Kay kung pagustuhan lang, may mga gusto kita kung ano lang itudlo ni pastor nga pabor-pabor sa aton daan nga pagkabuhi. But you know what? Kung mag-amo na ang simbahan nga gusto mo, mapatay ka nga wala sang pagbago. Pagsulod mo, palahubog, rebelde, ritobado sa ginikanan, magwa ka sa simbahan, nga wala ka may natunan, pagpuli mo, amo man gyapon. Sang una, dumaano ka sa bisyo mo, pagsulod mo, pagwa, amo ka man nagyapon. Kaya nga, wala ka sang mensahe nga nabatian, nga naglaygay sa imo, nag-remind sa imo, nag-rebuke sa kabuhi mo nga hindi tama. So, amo na nga pasalamatan naton nga may pastor kita nga katulad sina. Nga ginawali ang pulong sang Dios, malipay ka man o kun sa hindi. Manamian ka man o kun hindi. Mag-praise the Lord, hallelujah, amen ka man o kun hindi. Bahala ka. Importante, isa ka tion sa kabuhi mo, natagaan ka oportunidad nga mabatian ang ininga mensahe. Bahala na nga mapatay ka sa bisyo mo, maguba ang pamilya mo. Importante natagaan ka sang kamatuoran, nabatian mo, nga hindi gali na dapat ipadayon. At least pila kaadlaw may dumdumon ka nga mensahe, nga may isa gali kasimbahan, nga naga-exist sa Banwas ang Ahoy, nga ginlabuot ka, halin sa Lemery, halin sa Sara, halin sa Barotac, halin sa Concepcion, nga may simbahan diri nga nagawalis ang kamatuoran. At least may dumdumon ka, nga may simbahan dira nga waay nahadlok nga iwali ang mensahe nga batok sa sala. So, diri ang balasang Biblia, they shall heap to themselves teachers having itching ears. That's the reason why idol nila ang pagtudlo ni Vice Ganda. Idol nila ang pagtudlo sa mga celebrity. Kung ano ang hairstyle, kung ano ang fashion, kung ano ang trend. Amo nang gusto niya. You know what? Ang ining mga artista, wala man gani direct na pagtudlo sa imo Wala man siya kayo naghambal nga, pamati ka. Himuan Kundi, nalantawan mo man lang na. Without realizing nga nangin teacher na sang mga bata nyo. Amo na nga matingala ka mo, nga aga kiniay-kiay ni si Tuto. Nga gusto niya nga mag-makeup. Nga ang palda ni mama niya, among sagad niya kasinuksok. Kaya nga aman, gintugot mo nga tudluan ni Vice Ganda, ang bata mo nga lalaki, nga mangin katulad niya. So, amo na nga ang pagtudlo, pwede nga direct or indirect. Pwede nga pamaagi na sa ginalantaw nila, amo na nang gin-inject, gin-instill, nga klase sang prinsipyo sa kabuhi nila. So, amo na makita natin diri that they shall heap to themselves teachers having itching ears. Lantawan nyo, and they shall turn away their ears from the truth. That's the reason why, mga ginikanan, bisan ano mo na katudlo sa bata mo, hindi na mamati. Hindi na magpamati sang ginatudlo mo because they are trying to get rid of that principle from the Word of God nga ginatudlo mo. Kaya nga aman, gusto nila ang magtudlo sa ila, prinsipyo na
or ang itudlo sa ila, prinsipyo nga gusto na sang kabuhi nila. Hambal diri sang Biblia, they shall turn away their ears from the truth. Hindi na nila gusto ang mga pagsabdong, hindi na nila gusto ang mga pagtudlo, hindi na nila gusto nga i-challenge sila sa pulong sang aton nga Ginoo. Amo nang gakabatian naton nga hambali pastor nga, bahala kada pastor, bugtuad ang ugat mo. Amo na ni. They shall turn away their ears. Na-notice ninyo sa madamo nga mga panimalay? Madamo nga mga kabataan hindi na mamati sang laygay sang ginikanan. Bisan tuod, tsakto pa na, tama pa ng ginalaygay, madamo nga mga young people hindi willing nga magpamati. Kaya nga aman hambal diri sang Biblia, but after their own lust, they shall heap to themselves teachers having itching ears. But siguro mas i-prioridad pa nila ang hambal sang barkada, ang hambal sang ilang tupad balay, which is against the Word of God. So, diri makita naton, hambal sang Biblia, they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto what? Fables. Magsiling kita fables, mga anong ginatunan nyo bala sa eskwelahan nga hindi man gani tuod. Mga fantasies, mga istorya nga kuris-kuris, nahanungod kay amo, nahanungod kay bao, mga pabula bala, mga hindi realistic nga mga bagay, amo na ang gusto sang mga pamatanon. No wonder why pamati ka mo. Mas kilala nila ang hero sa ano? ML. Kumpara sa heroes nga nakabutang sa Hebrews chapter 11 nga mga matuod nga mga baganihan. Mas saulado pa nila ang mga heroes dira nga ginapang mention pero hindi na nila kilala sila Pulapo. Hindi na nila kilala si Jose Rizal. It may be ang Lapu-Lapu nga nakilala nyo, ang Chichiria, o kung ang Lapu-Lapu man dira sa dina. Sa ML may Lapu-Lapu man? Thank you. So, madamo nga mga kabataan, di na sila kabalo kung ano ang tuod kag ang kabutigan. Madamo sa mga kabataan, sumong they are living inside that fantasy rather than in that reality kung ano gid balang kabuhi. That's the reason why makapungko alin sa agas na maghapon, sinelfon ng obra. Nagakadayaan sila sang tama nga pagkabuhi. Nga dapat gatigang ka. Dapat panilhig ka. Dapat may mga obligasyon sa panimalay nga ginahimo mo. Pero bangod na dayaan ka sang mga bagay nga hindi tama, anong gakatabo? Aga pa, cellphone na. Ang ginahimo, ML man lang, Roblox man lang, Halo Blocks pa. Okay, tani kung Halo Blocks makwartahan mo na. What I mean nga ang mga kabataan, ilabi na gitaring matindi. Madamo nga mga ginikanan ang hindi nila masaway ang ilang nga kabataan about sa sila nga mga hampang. Bangod sila man mismo nga nagakakitaan sang ilang nga mga kabataan nga si tatay pala ML, si nanay pala ML. Hagaron mo nga magsimba, may tournament. So, amo lang ginambal diri sang Biblia. They shall heap to themselves teachers having itching ears, and ang masubo diri, they shall turn into fables. Ang fables na ang gusto nila, mga kabutigan. Isipa bala ang load mo dira? Ang pang-piso wifi mo dira? Ang tinion mo dira? Kaagahon ka na halos magtulog, hindi na makakaon? Do you think tuod na? Umabot ang realidad sa kabuhi mo may problema, masolbar bala na sang heroes nga ginapulawan mo? So I mean nga sa siningat tinion, hindi na nagiging madinalagoon ang aton nga kabuhi because of this reality, nagakatabo sa kabuhi sang madamo. Okay? So, may may sugo na diri si Pablo kay Timothy, nga dapat nga mangin madinalagoon siya. Kay kabalo ka mo si Pablo diri ga-testify bilang aged man of God, bilang nauna nga Kristiyano compare kay Timothy. Si Pablo diri nag-testify nga siya yan nangin madinalagoon na.
Siya iya ginhimo niya na ang pwede niya nga mahimo to the point nga umabot man niya ang katapusan sang iya nga kabuhi. Makasiling niya si Pablo, madinalago ng iya nga kabuhi. But out sa kabalaka diri ni Pablo sa kay Timothy, gusto niya nga binlan si Timothy sang mga prinsipyo nga kung sa diin mangin madinalagoon man si Timothy sa iya nga kabuhi. Kay ti wala man niya sang ginikanan nga handom niya sa bata niya pila ka adlaw mangin makaluluoy ni. Mangin pirde ang kabuhi sini. Wala man niya alagad sang Dios nga ang handom niya sa imo pila ka adlaw, mangin adik-adik ka lang. Mangin kriminal ka lang. Hindi man amo nang handom sang alagad sang Dios. Hindi man amo nang handom sang ginikanan mo. Gusto sang Ginoo mangin madinalagon kita sa aton kabuhi bilang Kristiyano. Okay? So pagatunan naton sa sininga aga about a victorious Christian life. Madamo nga mga tao, they are not interested about it. Mas interesado, hindi sila interesado sa victorious nga Christian life. Madamo yang ila nga gusto yang nga life, career life, love life, pero wala gana sa spiritual life, kag sa Christian life nga may ara siya. So amo na nga sa sininga aga, i-try naton nga i-discover kung ano bala ang victorious Christian living. Okay? So, sa sininga aga, pipila diri ka mga bagay, and then, tingoon naton nga matapos dayon. Una diri, maangkon naton ang kabuhi nga madinalagon Kristohanon by seeing our predestined departure before God. Dapat nga makita naton, tan-awon na naton nga daad, ang aton nga predestined departure before God. You know what? Sooner or later, tanan kita mapatay. Tumuluo man o kung hindi. So ang hambal diri sang Biblia lang tawa nyo, si Pablo diri ginsulatan niya si Timothy about sa sininga bagay. Verse number 6, hambal diri. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Kaya nga aman kabalo si Pablo, nga napamatbatan na siya. Na-judge na siya, nakaschedule na ang trial sa iya before Emperor Nero nga si Pablo pagapugutan na sang ulo. But before siya nga magtaliwan, nagsulat siya kay Timothy nga ang hambal diri, I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Kabalo ka mo, magiging madinalagoon kita sa aton Kristohanon nga pagkabuhi kung ma-realize naton ang realidad that sooner or later mapatay kita. Kaya nga aman, may mga tao nga wala labot nga magtutom sa Dios, wala labot magtalupangod sa Ginoo because they are thinking that life is forever here on earth. Para sa ila wala sang kamatayon, and they have that still enough time to be spent sa mga bagay nga wala sang pulos. Pero kung maintindihan naton nga ang kamatayon gali sigurado, it is sure nga matabo sa tawo, and then ang kamatayon gali nakaschedule na, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Kabalo ka mo, magtalupangod kita sa Ginoo, kag handumon naton nga magiging madinalagoon sa aton nga pagkabuhi. So, ang kamatayon, it may be soon. It is sooner than what you think. Abi mo dugay pa, pero dugay-dugay na gali. Buwas na gali, pwede mag-abot ang kamatayon. Amo na hambal diri ni Apostol Pablo nga gina-antisipar niya na. Ginatulok niya na nga pila ka adlaw mataliwan gid siya. Kag amo ni ang mga tinaga nga ginbilin niya kay yang Timothy, nga gusto niya kay Timothy nga ako mapatay. Pwede ikaw man. I am now ready to be offered. How about you? Handa na si Pablo eh. Amo na nga dapat maintindihan naton, our surrendered life will become a living sacrifice later on. Ang gin-surrender naton nga kabuhi sa Dios, later on it will become a living sacrifice. Pila ka adlaw, pwede nga magtaliwan ka because of your decision to obey the Lord. Pwede nga mag-antos ka. Pwede nga masakitan ka because you are trying to obey the Lord. Kay diri si Pablo, napatay siya bangod sa pagwali sang pulong sang Ginoo. Ti ang pamangkot sa sininga aga, how will you die? Ano ang rason kag paano ka nga mapatay?
Kay si Pablo yan napatay nga nagasunod sa Dios. And amo na nga kabuhi, ang matuod nga, madinalagon. May mga ara nga naglain ang lawas, dali na lang mapatay, kagang iban patay na, bangod sa grabe nga panigarilyo. Grabe nga bisyo sining kalibutan. Ti hindi na yung manami nga kamatayon. May mga ara nga napatay, bangod na luthangan, kay nagpangawat sang piso. Isipa, balaan mo na nga kabuhi ang pilion mo, hindi na yung madinalagon nga klase sang kabuhi. So, i-anticipar naton nga pila kaadlaw mataliwan kita, and aring manami kung tumuluo kita. Dapat nga maintindihan naton that death is a departure and not a distraction. Ang kamatayon iya, we are just taking our flight above. Makadto kita sa duog nga ginaman sang Ginoo. It is not that kind of distraction nga magsiling kita sa tumuluo, ahay kaluluoy na patay. Kabalo ka mo kung tumuluo na, nag-enter siya sa himaya. Nagsulod siya sa isa ka kabuhi nga ginahandom sang tanan. Kabuhi nga perpekto na, kabuhi nga way na sang balatian pa, wala na sang masakit nga magpahibi sa imo kada gabi. Wala na sang mga problema pa nga magpasubo sa imo. Amo na nga kabuhi ginahambal din ni Apostol Pablo nga siya iya naghalin lang. Departure but not distraction. Amo nang pasalamatan naton nga mga tumuluo kita. Okay? So we can face death with peace. Pwede naton nga atubangon ang kamatayon nga may kalinong. Kaya hambal dire ni Pablo, I am ready to be offered. But si ganun, baton niya na ang kamatayon niya. Baton niya nga pila kaadlaw matapos ang kabuhi niya sa sining kalibutan. Pero hindi bilang pirde, kundi bilang mandadaog. Hambal ni Apostle Paul, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Prinsipyo ina nga gintudlo ni Pablo, symbolizing nga madinalagon siya, buhi man o kon sa kamatayon. Ti sa sininga aga ang pamangkot, paano mo ginalantaw ang imo nga predestined departure before God? Ano ang pagtulok mo sa kamatayon nga nagahilapit sa tagsa-tagsa sa aton? Kung kisa medyo daway kita pa kay kung istoryahan ang kamatayon eh. Not until pamilya mo na. Not until sa imo na gid mismo. Kung kisa daw wala bugat ang tinaga nga kamatayon, kay hindi pa man ikaw eh. Hindi pa man sa pamilya mo eh. Pero sa aton nga mga tumulo, just like what I have said, we can face death with peace. Makaatubang kita ya sa kamatayon nga may kalinong, knowing kung diin magapadulong ang aton nga kalag. So amo na no, sa mga tumuluo, kung may miyembro pa sang panimalay mo, nga hindi pa sigurado sang kaluwasan, you need to understand nga magataliwa na sila. Hindi sila pagpabay nga wala nila nabatian ang mensahe sang kaluwasan gikan sa imo. Kag sa mga bisita namon as of now, gintry gid namon nga i-invite kamo, ginsugat kamo, gingastuhan kamo. Kung wala mo yan nakita ang realidad nga mapatay ka, pues kami nakita na namon. Ano ka man kabakod, ano man kanami sang sitwasyon mo, sang ginsugat ka, later on mapatay ka. Ti ang pamangkot din makadto ang kalag mo. Hambal sang Biblia, langit lang o kon impyerno. Siyempre kung nakaintindi ka kung anong impyerno, gusto mo yang mapatay nga magpalangit. Kaya ang hambal sang Biblia, ang impyerno, lugar sang pag-antos, lugar sang kasakitan, lugar nga way sang kaluoy, wala sang kapahuwayan, way sang paglaom. No more return ang lugar nga impyerno. So amo na nga samtang buhi ka pa, ginatry namon nga bakiton ka. Kay padulong ka tani sa impyerno eh. Pero salamat nga may pulong sang Dios nga naga-remind sa aton, nagatudlo sa aton kung paano makapalangit. Okay? So, by seeing our predestined departure before God. And then ikadua diri para maangkon naton ang victorious Christian life. Ikadua diri nga himuon naton or dapat nga matabo is we need by strengthening our personal devotion to God.
Kabalo ka mo, magiging madinalagon kita. Once nga ma-strengthened na ang aton nga personal devotion sa Ginoo. Anong hambal diri sa verse number 7? Hambal diri, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Hambal dira ni Apostol Pablo, natapos ko, nagpakigbato ako, gintipigan ko. Makita ninyo da nga personal na. Hindi mo ya pwede itugyan ang Kristyanismo nga may ara ka sa iban nga tao. Pwede nga gabinuligay kita when it comes sa pagkabuhi bilang tumuluo, but you need to understand that Christian living is a personal thing. Hindi mo ya pwede ibasol sa iban kung naguba ang Kristyanismo mo. Kung naglaot ka sa kabuhi mo, nga Kristyano ka na. Hindi mo ya pwede ibasol sa iban kung nag-backslide ka. Hindi mo ya pwede nga basulon ang iban kung perde ka sa pagdalagan mo bilang tumuluo. Kaya it is always a personal thing. Hindi mo ya pwede basulon ang aton nga pastor o kung ang bisan sinuman nga tao. Ang dapat naton dirihimon, kabalo ka mo kung ano, i-strengthen naton ang aton nga personal devotion sa Ginoo. So, butsing ganun, able ka na nga magpakigbato, able ka nga magpanindugan, tipigan ang pagtuo mo, may upod ka man o kun wala. Kaya may mga ara nga, gasimba, kay ginpilit lang ni mama. Gasimba, kay ginpilit lang sang iya nga bana. Kagang matindi pagid, ginpilit ka lang sang imo asawa. Nga supposedly, ikaw ang magpanguna sa Kristohanon nyo nga pagkabuhi. Supposedly, you will be the leader of that home. So, where's the personal devotion? Amo na gani no nga, dapat maintindihan naton nga ang kabuhi Kristohanon, it is really a fight. Pakigbato ini. That's the reason why dapat may mind kita nga anuman nga kabudlayan ang magkahanabo, magbato ta kag magpadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Kay hindi tanan hapos lang, hindi tanan nga tinion, kontrolado lang sang kusog mo. Hindi tanan nga tinion, pabor ang palibot sa imo. There are times nga kinahanglanon mo magpakigbato to the point nga mabudlayan ka na. So, diri makita nato ang bal ni Apostol Pablo, I have finished my course. Tinapos niya ang iya pag-eskwela. So, ang punto diri nga, gintapos ni Pablo ang dalaganon nga ginset sang Dios sa iya. Do you think, abyan, magiging madinalagon ka if you are not willing to make a step kag mag-start sang dalaganon nga ina? Kung kisa ginapaligban naton, paano tapuson? Way ka pa gani kaumpisa? Wala ka pa gani sa dalaganon nga ginbutangan sang Dios para sa imo? May mga ara nga hindi sila mag full-time kay mabudlay kuno. Base kuno hindi matapos. Way ka pa gani kaumpisa. Umpisa hibala, kay kabalo ka mo ang Ginoo nang bahala nga magbulig sa imo all throughout sa journey mo. It's a matter of faith. Kinahanglanon mo lang nga tuuhan ang Ginoo kag mag-umpisa ka. Kay kung kisagin pinaligban mo na ang ending, way ka pa gani sa starting point sang ginapahimo sang Dios sa imo. Ang aton pirmi nga rason, budlay kung magtutom. Way ka pa gani nagtutom? Pamangko tabi ang mga nagtutom pangalagad sa Dios. Kung ang kabudlayan nga inarason nila, kung nga maguntat sila. Kung kisa ang aton nga rason palpak, ang aton nga rason paltik. Kaya nga aman, wala na develop ang personal devotion sa Ginoo. Nga nag-abot ng tinion sa kabuhi mo, nga magapangamuyo ka, magbasa ka sang Biblia, magpamati ka sang pulong sang Dios, nga every time nga ginahimo mo na, gabakod ang pagtuo mo sa Ginoo, way pa nagakatabo sa madamo nga mga kauturan. Amo na nga magsimba, permi lang late, pamangkot ining permi late sa pagsimba, devotion na. Ang permi lang gakumod sa paghatag, devotion na. Ang wala labot sa buluhaton, ngang iban gakabudlayan na, ang iban grabe ng pagsakripisyo, ang iban gakainitan, gakaulanan, gakagabihan,
Tapos ang ibang dawa sa wala lang, devotion bala ng imo? Kung kisaway naton nagakaintindihan, nga daog-daog ka pa sang kulto, nga may mga kulto iya nga willing magkapot sang lubid para lang nga maano lang makakonect lang sa ginatuuhan niya nga hindi man tama. May mga ara nga handa nga matapakan dira. May mga ara gid gani nga nagakalamatay. May mga ara dira iya nga ang ilang nga kabuhi is at risk for the sake of their false devotion. Wrong devotion. Ti imo gasiling ka nga tama na. Tama ang pagtuo mo. You need to understand that your faith is worth fighting for. Kinahanglanon nga magpakigbato ka. Nga amo nang hambal diri ni Apostle Paul, I have fought a good fight. But siguro hindi lang siya nag-away, nga pawala lang. Kundi nagpakig-away siya, kaginhatagan niya ang kaugalingon niya sang good fighting chance. Ti ikaw, saan mo na himuon? Saan ka magsilinga, Lord, I want to fight that good fight of faith. Gusto ko, Ginoo, nga isa ako sa mga anak mo nga magpakigbato para sa pagtuo ko. So, diri makita naton that he had finished his course. Tinapos niya ang dalaganon niya nga may kadalagaan. Hindi lang siya nagpabilin nga nagtikang kaisa. Hindi lang siya nagpabilin sa tunga-tunga, kundi gintapos niya sa bulig sang Ginoo. So, kabalo ka mo, hindi mo na matapos ang ina nga dalaganon kung hindi mo na pangitaon kung din ka maplastar. Kaya hindi pwede nga sa dalaganay or sa race, pag gusto ka lang kung diin ka matindog. May track gid na, may linya gid na nga dapat dira ka. Kung hindi mo na makita, you are living a failing life. Mapatay ka nga hindi mo matuman ang kabubuton sang Diyos, that would be a complete failure sa kabuhi mo. So don't waste your time nga hindi mo na pangitaon, Lord, what is your will for my life? Mag-abot ng point sa kabuhi mo nga mamangkot ka nga, Lord, what wilt thou have me to do? Ano ang gusto mo nga himuon ko? Magpadayon lang nga maghigda dira, magpungkoon dira, and doing nothing for the Lord? Gusto sang Ginoo nga may himuon kita. Gusto sang Ginoo nga dalagano naton, i-enjoy naton ang aton pagiging tumuluo. Gusto sang Ginoo nga i-embrace naton nga dira na dapat ang tagipusoon naton that we are blessed nga naging mga Kristiyano kita. Kag dira lang naton ma-experience ang matuod nga kalipay. Kay siyempre sa sining kalibutan, para sa tao ang kalipay, kung ano lang niya ang makita nila. Pero ang kalipay sang matuod nga Kristiyano, it is always beyond what we can see. Kung hindi na maintindihan sang madamo, para sa ila, daw ka-weirdo sang Kristiyano. Nga agrabe gid nang iya nga waswas sina. Nga gusto niya gid magsimba aga hapon. Nga gusto niya gid nga magbulig sa buluhaton sang Dios. Nga full support gid siya sa iya nga pagpangalagad or sa pagsuporta sa buluhaton. Nga daw halos ubuson niya na ang tanan para sa iya. Nga tani para na sa iya, ihatag niya pa sa Ginoo. Ihatag niya pa sa buluhaton. Kabalo ka mo anong sekreto sina? His or her personal devotion sa Ginoo. Hindi mo na maintindihan kung selfish ka. Hindi mo na maintindihan kung kaugalingon mo lang ang ginasentruhan mo. Pero kung ara ang pagtuo mo sa Diyos, gusto mo nga magpakita sang matuod nga pagtuo sa Ginoo, pwede mo na himuon. Kag himuon mo gid na iya. So makita naton diri that being faithful, kabalo ka mo, being faithful matters more than being famous. Kay may mga ara nga pinadayaw lang ang obra, pero hindi nagali tutom sa Ginoo niya. May mga estudyante waswas sa eskwelahan, willing mahapunan, kung kisaga kagabihan, pero pag-abot sa simbahan, reklamo, way gana, wala sang interes. So, gusto pinadayaw to sa eskwelahan, kung ano to yung mga sinuot-saot, kung ano to yung mga aktibidades nga, hindi man gani malipay ang Ginoo. Kaya ang tuyo niya, magpinadayaw.
So being faithful, kabalo ka mo, mas importante pa ina, kumpara mangin famous ka. Kay way man tayo gintawag sang Ginoo to become famous, but rather to become faithful. Mangin matutom, kaya nga may devotion kita sa Ginoo. And we should start well and finish well. Tingwaan naton nga umpisahan sang tama, kag tapuson naton nga tama. Although nga hindi kita perpekto sa aton nga pagsunod sa Ginoo, but it does not mean nga hindi na kita pwede mag-umpisa sang tama. It does not mean nga hindi na naton pwede nga i-correct kung nagsala kita. Ang pinaka-importante diri kung pwede pa lang nga mag-umpisa sang tama, umpisahi sang tama. But kung nakaumpisa ka na sang sala, tingwain nga matapos mo nga tama. Matapos nga maayo. Okay? So, diri naton makita nga hambal diri sang Biblia, I have kept the faith. Natipigan niya ang iya nga pagtuo. Wala niya gin-compromise ang pagtuo niya sa Dios. Amo ni nga lapit na lang ang klase, paano na? Kamusta na? Ang mga prinsipyo nga nabatian mo sa youth camp. Kamusta na ang mga preachings nga nabatian naton? Maaplikar mo na bala sa imo nga eskwelahan? O kung magabalik ka lang sa dating mo nga kabuhi, kag hindi mo tipigan ang pagtuo nga nabaton mo. So, amo na nga, isa ka rason ko nga gindala kita sa youth camp. Hindi lang nga para nga magdinagyang dito kundi tudluan kita sang tama nga prinsipyo, tama nga paggawi sang pagtuo nga dapat i-aplikar sa aton nga pagkabuhi. So, we should keep our faith faithfully. Dapat tipigan naton ang pagtuo nga may ara kita, nga may katutom. Kay kabalo ka mo, dapat ma-strengthen ka. Dapat mapabakod ka. Kay mahapos lang na iya nga mag-give up kung hindi ka bakod. Hapos lang nga magbaya sa buluhaton sang Dios kung hindi ma-develop ang strength sa aton. Amo lang gusto sang Dios nga magbakod ka sa prinsipyo sang Ginoo. Itugyan naton sa Ginoo ang aton nga pagpanindugan. Amo lang gina-encourage kita nga basa Bible, pamati wali, simba pirmi, pangamuyo, tanan nga spiritual nga mga activities nga pwede mahimo, makabulig sa imo nga magbakod, himuay na. Kaya nga aman dira ma-strengthen ang imo nga personal devotion sa Ginoo. Si Apostle Paul, hindi to siya gulpyada lang nga nangin amo ni kabakod. Kundi paamat-amat that day by day, gina-absorb niya ang wali. Day by day, may close communication siya sa Ginoo. Ang relasyon niya sa Diyos, ginapabakod niya. That's the reason why nang-enable siya nga magpanindugan, magbato, natapos niya, kag natipigan niya ang iya nga pagtuo. So, muna sa ato, no, i-test kita pila ka adlaw. Di nakutob ang panindugan naton. Okay? So, tapuson tani katapusan. Not only by seeing our predestined departure before God, by strengthening our personal devotion to God, and then lastly, ang madinalagon nga Kristohanon nga pagkabuhi, matabo ini by securing our perpetual diadem from God. Magsiling kita nga diadem, crown o kon reward. Kabalo kamo ang matuod ya nga madinalagon, may reward gid na iya. So amo na sa school, ang mga estudyante nga nagtinguha, mga estudyante nga nagdikit, nagdikit sa kay ma'am niya kung kisa sila lang may reward. Pero sa totoo lang, ang tuod gid bala, nga ining nagtuon gid siya, ginhimo niya gid ang obligasyon niya, nagpasa gid siya sang project, hindi dustpan, hindi floor wax. Ining nagtuon gid siya kada gabi. Pagtapos sang school year, makita mo may award na. May mga reward na nga mabaton. May rewards na alin sa ilang eskwelahan. Kabalo kamo ang isa ka Kristyano nga nangin madinalagon sa nga pagdalagan bilang tumuluo, kabalo kamo may perpetual reward from God. Reward nga wala nagakadula. Reward nga wala nagadaan.
Diri lang tawan nyo, bala ang ribbon mo sang kinder ka, kamusta na? Ang trophy mo sang elementary ka, ara pa? Basi pingas ng kamot. Basi punggol ng ulo. Ang mga medals mo, how is it? Basi pipila dira si mama mo lang naghatag. Basi gani ina nga mga rewards nga ina is wala na subong. Ang mga plaque, ang mga certificates nga may ara ka, basi wala na. Mga nabaton mo sang una, di na. Kaya nga aman ina nga mga padya, hindi na perpetual. Magakaladula ina. Kag sa aton bilang tumuluo, dapat nga tingwaan naton by the grace of God, nga masecure naton ang padya iya nga halin sa Dios. Anong siling diri sang Biblia? Verse number 8. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto all them also that love His what? Appearing. Botsing ganun si Pablo, buhi pa siya, secured na para sa iya nga may reward gid siya. Hambal diri ni Pablo, may reward ko to laid up for me. Botsing ganun, kita man na ang makadetermine eh. Kita man na ang makajudge gani sa kaugalingon naton if we are really doing well for the Lord. Kay si Pablo diri, lapit na lang ang kamatayon niya, nagsiling siya nga may padya kuya sa Ginoo. Kasubong man nga si Pablo nagsiling nga, sigurado gani ko isang kaluwasan ko. Hambal niya diri, sigurado man ko isang padya ko. So amo na no, i-secure naton. Tutuman naton ang pag-alagad sa Ginoo. I-anticipar naton, i-aspire naton nga makaangkon kita sini, and then later on, we will ascribe it to God. Kaya anong siling sang Biblia? We will cast everything that we have got sa Ginoo mismo. Ibutang tana, ihalad naton ina saya nga tiilan. So what I mean to say nga, ang pagtingwa dapat naton sa sining kalibutan is to gain reward in heaven. Kay madamo nga mga Kristiyano, ang ilang nga interest sa dutanon lang nga mga bagay. Amo na nga hindi magtutom sa pag-alagad sa Dios, hindi magtutom sa nga pagpanimbahon, wala gana sa spiritual nga mga bagay, pero ganado sa mga temporaryo lang nga mga bagay. Kaya nga aman ang ginapangita sang tawo, ang temporaryo man lang nga padya. Nga ining nagbikini na lang siya para palakpakan. Ining haluson nga, ipakita niya na ang karagalan niya. Ang tanan nga may ara siya for the sake of applause of men. Ti ano karon kung ginpalakpakan ka kay nakita paa mo? Kung nakaintindi ka, kahuluya na. Pakita-kita mong pusod mo nga sa pagkaitom-itom sina. Kung isa padayaw-dayaw ang kilikili niya, oy gani. Wala namin to siya, ang tao kung isa bala, pinadayaw na lang ang obra. Hindi magtalupangod sa Ginoo. Kaya nga aman ang iya-iya, worldly fame. Reward sa sining kalibutan, nga makahuluya na. May ara nga mahubog, tuduan nga sinaot-saot, dayawon sa tao sa palibot. Do you think amo nang gusto sang Dios? So kung tumuluo kita ang aton nga desire, ang reward ihalin sa Ginoo. Okay man na nga i-reward ka sang kapareho mo nga tawo, that's good. Temporaryo lang na galing. Tagaan kay sang padya, bangod nagtutom ka diri sa duta, nabaton mo diri, okay man na. Pero ang pinaka-desire diri ni Pablo, ang reward dito sa langit. So, amo na no, we should have awareness of Christ appearing. Kaya nga aman, si Kristo magabalik. Amo nang hambal dira sa verse number 1, He will judge the quick and the dead. Iho ano hukman niya ang tanan nga tawo sa sining kalibutan. Ang aton nga pagtrabaho, ang aton nga pagtinguha, kita na tanan sang Dios. Kita na sang aton nga Ginoo. Ang mga tinion sang imo nga pagsakripisyo, ang mga tinion nga nagahibi ka bangod sa kabudlayan pero gatalupangod ka padayon sa Ginoo. Ining ginapunggan ka, ining ginapressure ka bisan pa sang imo nga pamilya, pero desidido ka nga magsunod sa Ginoo, kita na tanan sang Dios.
ang tanan nga tulo sang luha mo, nasaksihan na sang Ginoo. Ang tanan nga pag-antos, pagsakripisyo mo, the Lord will never forget that labor of yours. Hindi na pagkalipatan sang aton nga Ginoo. And the reward of God is always certain and fair. Patas na. Sigurado na. Wala na sang pinilian. Diri kon kisa ang reward nimo, base iyan na sang ingod mo. Ang nabaton mo nga padya, it could be nga, hindi ganina, base kay mama mo na iya. Ilabi na gid pag modular, madamo sang taga-sang grado, pero ang kamaturan kay mama niya to eh. Kag madamo gani nga mga grado, subong ChatGPT sila nag-ubra eh. So amo na no nga, diri, base ang nabaton mo, hindi na imo. Ang ginangkon mo, may papabor pa na. Kag base nga wala ka way ka may naangkon, bangod ginpaboran man ang iban. That would be the case. But ang point diri nga, ang rewarding halin sa Ginoo, it is always certain and fair. Sigurado kag patas gid na iya. Diri pwede kapanago kung may mga ginahimo nga mabudlay, pulo panago ka lang ya eh. Hindi kayo mag-get involved kay ti groupings man na. Bahala na daya si sir, bahala na daya si ma'am. Diri pwede kayo kapanago, but during rewarding, kita kagid. Makita kagid ya kung nagtinguha ka o kung wala. So, amo na nga sa sininga aga, no? Hoping and praying nga i-desire naton that we will become victorious sa aton pagkabuhi bilang Kristiyano. Samtang buhi ka pa, may pag-asa. Kung nagapawala ka, so it's about time nga maghimo sang decision. Lord, I want to be faithful or to become faithful sa buluhaton mo. And I want to live a victorious Christian living. So, namigid nga, madinalagon ka. Kay may kung kisa ara man naabi sa tawo eh. Ining may winning attitude siya bala. Nga gusto niya gid nga magdaog. Amo na kung kisa sa Bible quiz naton makita nyo, may mga ara nga nahuya ko. May mga ara nga hindi ko magsabat. Ano gid ang premyo? Pero ining mga may winning attitude lang tawa nyo, may premyo kag sa wala, masabat. Kaya nga man, batasan na iya eh. Attitude na iya nga tama. Nga dapat i-develop kag malatnan bala ang tayo. Isip bala kung tanan bala, gusto ko magdaog. Gusto ko magtinguha. Amo na may effort ka nga pagahimuon. So, amo na sa sininga aga, sa aton nga Christian life, kinahanglanon naton nga magtinguha. Para nga maangko naton ang kadalagaan nga desire sang Dios para sa tanan. It doesn't matter kung bago ka pa lang o kung dugay na. O kung may edad-edad ka na o kung bata ka pa. Ang point diri nga tanan kita, desire sang Ginoo nga mangin madinalagon. Okay? So this morning, mag-pray kita. Loving God and Heavenly Father, thank you so much Ginoong Dios sa mensahe. Salamat, Lord God, sa imo nga mga katawhan nga nagpamati sang imo mga pulong. I don't really know, Ginoo, kung paano nagtupa sila nga tagipusoon ng imo nga mga pulong. But ang prayer namon, Ginoo, ang prayer, Lord God, sa sininga aga, nga palihog, Ginoong Diyos, ibutang mo ang ina nga desire. Nga, Lord, hindi namon gusto nga mangintalunan, hindi namon gusto, Ginoo, nga ang kabuhi namon is magiging kaladlawan lang. And ang inilargad nga simbahan is makaangkon Ginoong Diyos sang mga tumuluo nga may kadalagaan individually bilang mga kaanakan nimo. Right now, Lord God, palihog ikaw ang magpakigsugilanon sa ilapadayon gamit ang imo nga mga pulong. And sa mga bisita namon, somebody will take you. Sugiran ikaw sang pulong sang Ginoo. Kag sa mga miyembro na why not nga sa sininga aga, nga magwa ka sa imo nga pulongkuan, kari ka sa sining altar, kag istoryahon nato ng Ginoo. So, palapit sa sining altar, come to the Lord, talk to Him. Kag i-check nato ng aton nga mga kaugalingon. Ang kabuhi bala naton subong or ang way of life naton, kita ang mag-judge. Kung ini bala nga klase sang kabuhi, is magaresulta ini sang kadalagaan pila kaadlaw. Si Apostle Paul, nangin ihemplo naton, hindi mahapos ang iyagin pangagyan, pero gintinguhaan niya by the grace of God, nga magkabuhi sang tama, maangkon ang kadalagaan, pinakamataas nga kadalagaan,
Bangod sa Ginoo nga iya gintuuhan, gintinguhaan niya nga sundon sa iya nga kabuhi. Sa sini nga aga, Kristyano ka na. Anak ka na sang Diyos. Miyembro ka pa sang sini nga simbahan. May pastor ka. May pastor kita. May pulong kita sang Diyos nga nagkakabatian. May mga disciples kita nga nagagabay, nagatudlo sa aton. Ang tanan nga resources para mangin madinalagoon nga Kristyano, ari na tanan sa aton. Once nga malaglag pa ang aton nga kabuhi, mangin kaperdihan pa ini, hindi naton pwede ipamasul-basol ini sa iban. Bangod ang tanan nga pamaagi, ang tanan nga oportunidad, ginhatag na sang Ginoo sa aton. Sa sini nga aga, i-pray naton sa Dios nga buligan niya kita. Nga maangkon naton ang kadalagaan nga handom sang Ginoo para sa aton. Kaisa lang kita mabuhi sa kalibutan. Kaisa lang kita hatagan sang Dios ang oportunidad nga mag-strive, maangkon naton ang kadalagaan nga yagin desire para man sa aton. So we need to grab it. We need to take it. Tuuhan sa liga naton ang Dios. Kag tinguhaan naton nga sundon siya sa aton nga pagkabuhi. Mga tatay, mga nanay, matiano ang pamilya mo. Pamilya bala ina nga nagamarcha padulong sa kadalagaan sa Kristohanon nga pagkabuhi. So be responsible for that. Ikaw ang gamiton sang Dios mga ginikanan. Gabaying kabataan. And sa mga ari diri nga way pading imo nga family, tinguhai, panindugan ka sa imong Kristohanon nga pagkabuhi. So that they will see kung paano ang Diyos maggamit sa imo, magbulig sa imo, mangin madinalagon ka kag pila ka adlaw, madala sila sa tiilan sa atong Diyos, makaangkon sila sang kaluwasan. Diyos namon nga labing gamhanan, kag balaan namon nga amay. Thank you so much, Lord God, sa katutom kag kaayo mo sa amon nga mga kabuhi. Kag bisan pa, Lord God, sa sining at inion, nga ang imo mang kaanakan makapalapit sa sining altar, nga nagatiko, tiklop sang ilang mga tuhod sa pagtalupangod o Diyos sa imo. Lord, gina-pray namon nga buligan mong tagsa-tagsa sa amon, and Ginoo anuman ang mga saad nila, anuman, Lord God, ang mga realization nila sa pagpamati sang imo mga pulong, Ginoo, buligan mo sila, nga mangin another version, better version, Ginoo, sang ila Kristohanon nga pagkabuhi. And help us, Lord God, nga magamit mo padayon. Na-pray namon, Lord God, sa imong pagpalauli, tipigan mo sa dalanon, kag bisan pa, Lord God, pabalikon mo karon sa panghapon nga panimbahon. Bless sa amon pastor, ligo na siya, aywa siya. And Lord God, ang tanan nga nagabalatyag sa kalawasan, may ginaatubang Ginoong Dios nga mga emotional burdens, Ginoo. Ang prayer namon nga ligonon mo, buligi sila o Dios. Sa sini, Lord God, nga aga, ang mga ginasol-winning namon nga mga bisita, ang prayer namon, Lord, nga luwason mo sila, mahangpan nilang minsay sang kaluwasan, kag Ginoo magtutom Ginoong tagsa-tagsa sa amon sa pagsunod sa imo. Ginasalig ka, ginatugyan namon sa imong tanan, ginadayaw ka, Ginoo, ginapasalamatan ka in Jesus' name. Amen. Okay? So, good morning and God bless sa tanan.